Samantala, pinapurihan naman ng Department of Justice ang desisyon ng tanggapan ng Ombudsman na sampahan na ng kaso si Janet Lim Napoles at mga mambabatas na manoy sangkot sa 10 billion peso pork barrel scam. Ayon sa DOJ, isa itong patunay na gumugulong na ang hustisya laban sa mga taong umabuso sa kaban ng bayan. Si Joseph Parafina sa detalye. Natupad na ang matagal nang inaasahan ng Department of Justice ang makasuhan sa sandigang bayan ng mga taong nasa likod ng kontrobersyal na pork barrel scam. Para kay Secretary Leila de Lima, ito rin ang tamang legal forum para makapagdepensa naman ang sinumang nasasangkot sa usapin. Inihintay na po natin yan, inihintay na rin po yan ng taong bayan. And syempre wag natin kalimutan yung aming mga whistleblowers, sila Ben Horloy, wag natin kalimutan yung hard work ng STF, the Special Task Force of the NBI, na sila naman talaga all the way from day one ang talagang nagtrabaho sa. Binanggit din ng kalihim ang isyu tungkol kina Ruby Tumason at Dennis Cunanan na kapwa isinama rin na kinasuhan sa kontrobersyal na pork barrel scam sa kabila ng pagiging testigo ng kaso. Para sa kanya, wala itong nakikitang mali sa naging rekomendasyon ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder at graft ang mga dawit na personalidad, lalo na sa mga testigo dahil bahagi lamang ito ng proseso ng korte bago tanggapin bilang state witness. Sabi pa ni De Lima, bahala ng Ombudsman na magdesisyon kung tatanggapin bilang testigo sina Tuason at Cunanan. Lihim, ang paglabas ni Tuason ng Pilipinas ay may katiyakan namang babalik pa rin dahil siya ay nasa ilalim ng Witness Protection Program. Hindi natin alam kung kailan mare-resolve yung application nila for immunity. Pwedeng before i-resolve nila yung MR o isasabay na lang sa pag-resolve ng MR, because I'm sure yung mga abogado nila, abogado ni Mrs. Tuason tsaka ni Dennis Cunanan, magpa-file ng MR at uulitin nila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.